Ano pa po ang importante na dapat malaman ng ating mga kababayan sa pagtatanim ng pinya? Siguro sir, number 1 yung marketing niya sir. Marketing. Kasi kahit alam naman natin yung sistema ng pagtatanim ng pinya, kung ang market po ay wala. So napakalaking bagay po yung pagpunta po niya rito. Maaari ito siguro yung way para matulungan po ninyo kami sa patungkol sa pagmamarket rin po sir. Opo. Yun lang po yung number 1 na kailangan ng mga farmers, yung market niya number 1. Ilang percent ang market nyo na fresh, ilang percent yung process? Yan sir. Siguro sir, hindi pa bari 30% na lang sir sa process. Oh, sir. Okay na yun? Oh, sir, malaking bagay na yan? Malaking bagay na sir. Tapos halos fresh na lahat sir. Fresh lahat. Local yung hinog sir, sa mga local buyer namin sir na pupunta rito sa mga barangay sir. Galing sa Nueva Ecija. Karamihan Nueva Ecija sir, yung nanggagaling naman mga buyer. Cavite. Pero pati mga Cavite, dumadayo na dito. Mauna po kasi maubos ang pinya sa Cavite at saka sa Laguna. Pag wala na po doon, dito sila pupunta. Iba po ang klima kasi po doon. Pero mas maganda sir kung talagang yung katulad ng highlas na kumukuha ng hilaw. Talagang Mas volume. maganda ang pag-aani ng pinya. Kasi Yung sa fresh. hinog sir pag nagpitas ka ng hinog tulad nito, ang ganito, maraming nasisira. Lamog sir, lamog. Nalalamog. O hindi naman kukunin ng buyer pagka nagkaroon na ng difference. Maraming nare-reject. Sa pagpipitas pa lang po, minsan ilalagay nila sa sako, papasanin, may lamog na po doon. Tapos ibababa, ikakarga uli sa karison, naliliglig sa kariton. Ito, hindi kasi nung problema dahil malapit lang. Pero yung malalayo sir, maraming malalayo dito. Meron po ditong halos 2 beses ka lang bibiyahin ng kariton hanggang tanghali. Multi-level handling ang problema sir. No? Kaya lamog na po ang pinya. Pag bago dumating doon sa pagdadalan, mabuti na lang po. May merkado. Sementado na yung mga kalusada. Kaya na. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds,
best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Sa press naman, per kilo naman, sir. Oh, sir. Pero sa hinog, sir, hindi. Kukunti ang damage sa ano. Konti lang Pag damage. sinabi mong anong difference ng fresh sa hinog, sir? Yung difference, sir, ng hinog, sir, madali siyang masira. Pero in terms of ano yun, sa bunga, ibig mong sabihin yung fresh, hindi pa hinog. Oh, sir. So, i-harvest ng earlier. Oh, Mature lang yan. Mature lang, sir. Mature lang. Mature lang po. Bakit po yun? Anong gagawin niya doon? Yung bumibili ng Yung dinadala po namin fresh? sa Hilas, ganun. Dried. Ipaprocess hilaw. niya. Ipaprocess niya. Ipaprocess. Hindi Pang-export. sila kumukuha ng hinog. Ini-export Okay. po nila. Ilang percent po yung kinukuha niya na fresh? 200 tons lang, sir. Yung order lang sa amin, sir. Lang. Lang yung 200 tons, sir. Pangmalakihan talaga. Pero hindi kaya, sir, ng planta. Oh, hindi Nakuhanin nila. yung pinya namin, Kasi 200 tons lang, sir. Simula po nung Hindi kaya. pandemic, nagka-problema sila. Yan Nahirapan din sila. So, ipaprocess nila yun. Ngayon yung hinog, ilang days pa ang idadagdag mo na araw bago mo harvestin from the fresh? Ay, Lingguhan na po yun. Depende sa itinira mo nung nagpitas ka ng una. Oo. Kasi kung kinuha mo lang yung mayelo, Oo. wala pa 1 linggo magpipitas ka na uli. Na ulit. Pero kung sagad naman, ang pitas mo, 1 linggo. Lingguhan po. nung hilaw. Oh, I see. Kayo, Chairman, anong pinaprocess nyo? Ano yon? Fresh o hinog? Meron yung kung, sir, yung fresh. Meron din pong hinog. Meron rin yung hinog. Meron ding hinog. Depende ko anong gamit. Anong product po? Anong produkto? Pineapple jam naman, sir, yung hinog. Yung hinog. Pineapple jam yung Oo, hinog. sir. Tapos- Ay, yung dried na pineapple kanina. O, medyo Fresh fresh po yun, sir. Oh, Fresh. okay. Pati yung kimchi, sir, fresh yun. Kimchi, fresh din. Opo. So, ibig yung sabihin, mas malaki na ang pinyahan dito sa Isabela kaysa sa Cavite. Wala na natira Ay, sa opo, Cavite. sir. Sa Cavite po, Mas malawak na po dito, sir. Industrial na kasi. Halos Yung dating pinipinyahan to, mga building na eh. Puro building na. Establishmento na kasi yung mga kundi. Lupa dito nila. sir, makakabili ka ng lupa na sa 300,000 isang hektarya. Pag sa Cavite, 25 million isang hektarya. Benta mo yung 25 million, punta ka na dito. Isang hektarya lang doon. Bamilin mo na yung buong isang barangay eh. Yan po ang nangyari sa amin. Binayaran kami sa tenancy. 800,000 na isang hektarya pagkabenta ko yung 3 hektarya. Di ibig sabihin 2.4. Dito ko dinala. Bumili ako ng Bumili ka dito. 8 hektarya. Oh, yeah. 10 pa Mas yumaman ka dito, sir. Dumoble na. Yung lupa nila. Yung malayo sa daan, sir halos 100,000 may mabibili ka pa rito. Oo. Talaga. May mas mababa pa. Kasi yung depende sa ganda ng lupa. 350,000 ito malapit sa dami, di mahal. hektarya ko. Pero yung lupa ko, tinatanong ko kung magkano. Oh.
Ay, yung 2 sa hektarya, pinag-iisipan ko pa. Bebenta. Ba't mo yung magbibenta? Presyong hindi bebenta ka. Kung may kumagat. No choice ka, sir. Doon ka mo problema pag gusto talaga. Kung may puhunan talaga yung isang farmers talo sa pagpipinya, talaga ang number 1 na i-establish muna niya yung tubig. Yung solar. Tubig. Kasi pag may solar ka, maghapon ka. Ba't hindi kayo bigyan ni Nia? Hindi kayo humingi kay Nia ng patubig? Hindi yan naman sir, ruling naman dito sir. Hindi naman pwedeng... Hindi, meron silang mga irrigation for upland, yung mga hindi pang rice field. Yung mga, di ba yung mga nagkakabit sila ng solar? Ay, solar sir. Oh. Solar. Sa DAR naman kami sir, meron kaming request sa kwan. Solar, opo. Pwede siguro yung solar system. System, Yung naganyan lang, hindi yung flow. Yung rainbows, yung umiikot na ganun. Oo. Kasi kung halimbawa, Ganun sa ano, no? Sa dole, no? Po, sprinkler type. Sprinkler type. Hindi, ikakabit mo lang naman yun eh. Oo. Meron ka lang naman tubo dyan eh. May mga station lang tubo siya lang na may naman yan. sprinkler. Maganda yun, ma-maintain mo pa yung humidity sa area mo. Lalo na kapag naghihinog na yung pinya, hindi napipilit. Mas maganda kung talagang meron na patubig. Kasi meron panahon dito sir na pirming tagaraw. Siyempre kahit na hindi masyadong magulang na yung pinya, napipilitang didilaw po yan sir. Siya, umahabol siya kasi. Opo sir. Umahabol siya. Kaya naman sir nadidelay yung paghinog ng pinyang dahil maulan, nananariwa po yung pinya. Kaya meron pa rin pa isa-isa mga pinya po ngayon sir. Ang galing, no? Nature talaga, no? Nature. Mag-a-adapt siya. Magkano kinikita na isang hektarya na pinyahan, sir? Depende sir kung mapaganda mo siya. Pero kung hindi mo mapaganda, wala ka rin kita. Walang kita. Kinakailangan Yung masipag na farmer, Yung napaganda masipag. niya, magkano, sir? Kaya tulad po nito, ito. maganda. Ito, considered maganda to. Maganda na. Sa isang hektarya, sir, mga magkano ang gross mo na? yung gross muna. yung Ito siguro, mag-gross actual ito ko ng po mga ngayon, yung 400. karanasan ko po ngayon, doon sa 1.8 Hectares. 1.8. 0.8 hectares. Okay, less than. Yung kulang sa hektarya. Sa hektarya. Ngayon, yung gross ko po doon ay 180,000. Gross? Gross lang yan. Gross pa po yan. Di magkano lang kinita mo minus expenses? 99,000 yung expenses ko. Magkano lang natira? Almost 100. Wala kang Almost doon, 90%. alternate na saging. Meron po. Pinag-anihan. Yun ang kita mo. Ito pa rin yung Lakatan. kasama yung sa loob Lakatan. ng isang hektarya. Lakatan. Sa sol sa pinya lang po yun. Sa pinya lang po, kumita ako ng, yun nga, 180,000. Tapos yung pinya, ay yung saging, continuous pa naman ngayon, kumita na po ako ng 45,000. Sa saging. Apo. Nito lang pong magtatapos ng July, nag-start na magtiba. Sabi mo sir, 10 hektarya ka. Sana ko po yung kalahati. Ito sir, basta ito ma-maintain lang ito talaga ito. Kaya ang 400,000 yan. 400,000. Yung klase ng pinya na yan. Sa- Kung aabunuhan niya yan ng, Sa isang hektarya. ng tama. Tama. Malaki rin, sir. Pero gross pa lang din yun. Ang laki naman ng gastos sir Expense. ng ano. Kalahati. Halos. Kalahati, halos. Halos so ubusin mo rin yung... Pero ang free mo dyan, sir, yung intercrop mong... yun, may pantanim ka. intercrop mong ito. Ayan. Ah, May saging. ka pang... May planting material na. May planting Kasi yung material ka pa. expenses mo lahat, nakuha mo na sa pinya. Tapos netong-neto mo na. May neto ka pa sa pinya, may netong-neto na yung saging. So either ang mindset mo, yung pinya, ang neto gastusin, saging kita. Or yung saging ang panggastusin, Expense. yung kita sa pinya, Neto. kita. Sige po, move tayo sa ibang lugar, sir. Sir. Okay, let's go. Ito daw po yung itsura nung Mahirap mo ng pahabulin. pinya. Ito po yung itsura ng pinya na maganda talaga ang pagkakatubo. So ito magbibigay po ng jumbo po. Ito, sir. Almost 3 kilos up yan. 3 kilos up daw po ibubungan nito. Ito, mga tercera good. Ito naman daw, Hindi, kaya pang humabol yan. Tercera. Pang abono niya. good. Maliliit Pero na. gaganda pa yan. Pero kaya pang habulin po ito. Kaya kung magsasarap Kung malakas. Pero kung natural lang na abono, Ito naman pong klaseng ito, talagang tersera. ito naman pong klaseng ito,
ay 70% na magti 3 years. Kung napabayaan. Hindi bubunga. Medyo naiwan na siya eh. Sobrang iwan na iwan. Pero kung malagaan yan, Pero ang ganda tingnan, no? Talagang rolling hills talaga sila. Oh. Kalinya sir, no? Oh. Ganda. Ayan. Ganda, no? After 1 month sir, mag-aani na to ng mais. Pinya na naman. Tatam na niya ang pinya. Sa harvest season sir, pwede nating balikan to. Para makita natin yung mga yun? Kayo sir, anong mga buwan yung pick ninyo? May June. Para makita natin yung harvest na kuwan nila. yung practice talaga. Oo. Huwag ka na mag-aeroplano sir para makapag-uwi ka. Oo. Magpailan tayo. Ay, itong malong eh. Sayang itong mga Ilang hektare kaya po to, sir? Itong bagong tanim na to. Ay, baka may 2 hektarya to sir. Dalawa sir. Hanggang doon. Mahigit 2 hectare, hindi, mga 3 hectares to sir. Hanggang doon. Meron pa pala doon. Baka hindi lang. Kasalukuyan pa rin nagtatanim eh. Mga 4 hectares siguro to hanggang doon. Maluwang magpatanim to. Maganda yun. May-ari nito. Oo, itong kabila, kanya pa. Itong damong ito, sir, hindi pinapatay ng one side. So, hindi kaya. Glufosinate. Paragis ang tawag namin dito yan sir. Paragis. Nahirapan oh. sir. So yan daw po yung dahon na hindi napapatay ng... Kunin mo direktor, pakikuha mo yung damo. Para alam nila. Itong dalawang klase ng damong ito, paragis ito, ito ang agingay. Sagisi dito. Kung ganito pa lang po ang kaliliit, pwedeng isang takip lang po ng one side ang gamitin mo. Ang mga damo naman dito na iba, yung mga bagin na ganyan, ito, ang pinapatay po nito, ang papatayin lang po nito, pang yung joron. Ito, joron. Naman. Opo. O kaya, pag-mixin mo joron at saka atrasin, pwede po dito. Nakapag-try na kayo glufosinate, pero baka patay pati kwan natin. Baka hindi angkop sa Pinya. pinya sir. Pero malakas yun sa kwan, paragis sa sir. ganito, paragis. Patay yun kapag glufosinate. Pero baka pati pinya patay. Yan sir, tignan mo. Previously, tinamnan ng kamuting kahoy. Ayaw nga na. Ngayon naman, pinya sila. Next cropping, mais. Anong mauna itatanim? Pinya, saging? Pwede Pinya, rin sir. po ano, pagka ganito na, pwede nang lagyan ng saging. Pinya muna. Tapos, pag nailinyan para hindi kayo maligaw, bibilang nga po kayo ng 4. Apat, saging. Naglaan po sila ng pang ano, saging. Ayan, Hindi, may pinya pa. Pero magtatanim pa sila. tatamlan pa ito. Iuwi ko na lang kaya yan. Dami dyan sir. Marami Sa likod. na tayong ganyan, planting materials. Talaga makalimutan, pinauwian niya ako isang sakong planting material. Grabe, hirap na hirap akong iuwi. Yung hanggang baba ko, nandun yung tumutusok ng mga dahon. May sasakyan ngayon sir. Nagka-harvest ba sila o kumukuha ng planting material? Planting material sir. Kumukuha ng planting material. Ang dami. Isang truck, sir. Yan, binili nila yung sir, sigurado. Piso? Ay, dos na kayo sir. Dos. Kung may taniman ka na, next time hindi ka na bibili. O sir, kung ako halimbawa, kung tatanim ngayon, hindi ka na bibili sir ng planting material. Yung gusto pa lang mag-umpisa, yun ang bumibili sir. 10,000 sir, pagka nag-start ka ng 10,000, hindi mo na may tatanim lahat yung kung malit lang yung farm mo. 10,000 planting material. Sa isang hektarya, ilan po na itatanim? 25 pieces sir. 25,000. 25,000 per hectare. Pero sa Cagayan sir, parang sabi nila, kukunti yung nilalaman ng hectares namin dito, 25. Kasi doon sir, sa Cagayan, 70 ang nilalaman nila ng tanim nila sa Cagayan. Punong-puno? Oo sir. Yun ang sabi nila sir, yung kung sila analysis ng lupa sir, yung gap. Sobrang acidic na. Sobrang marami. Kailangan yun, ano nila, i-induce nila yun. Oo, ini-induce Kung sa panahon yun, puro-puro ang bunga nun. Panay reject rin. Sayang. lang. Ganda ng ano nyo. Nakalinya-linya. Two hectares siguro yun, sir. 2 hectares. Hectares yan, mahigit.
Yeah, productive. Gandang tignan, no? Kahit red yung lupa, nagtatribe pa rin talaga yung tanim. Tukas basis yan, Lara. Sa abono yan, sir, ang kuhan. Oo. Kasi kapag red ang lupa, hindi magandang tamnan. Yan ang kaganda naman, sir, na Pero ang ganda ng pinya niya. ikon mo ng pinya. Yung abono niya, Mas lakasan mo. maganda yan kaysa doon sa tinignan natin. Kanina. Mag-harvest na sana, senyorita. Marami na. Ang ganda na pagka... Galing ni X-Cup maghanda ng pinya, magtanim ng pinya. Para din tayo. Malayo lang sa'yo, kaya hindi natin ma-visit eh. Itong ilalim niya po na yan, Lapit mo sa'yo. palayan. O, palay. Opa, sir. Palayan, sir. Palayan. Yan, sahod ulan lang yun, sir, yan, ganyan. Yung mga bukid namin dito. Maasa lang rin sa ulan. Ang ganda, no? Walang bakante, sir. No? Sipag. Di kitang-kita si ex-kapitan dyan, Sir Ben. Minsan, nung sinusundan na ano niya, nakamahigit 1 million siya dyan eh. Yan lang na area. Talaga, sir. Hindi, Iba yan, dito ilang sa baba, ilang kuwan naman. Sa kabila. Ilang lugar naman. Primera, segunda lang naman na kasi ang size ng pinya. Oo, lalaki. Kung punta kami ni Andrew dyan, no, nagpitas dyan, no, kumuha tayo sa problem. Ilan lang yung maliit na, ano, ang laki ng bunto ng puro malaki. Ay, yung kwan. Yung binuhat namin pinuntang DA. Siya. Ang lalaki, ang hirap magbuhat. Kalalaki ang pinya niya. Ganyan, sir. Eh. Tayo ng hilaw. Meron pa, sir, inaabot ng ganito yung pinya. 3 kilos, Ganyan, sir. 3.5. Nung una-una, sir, yung mga pinya nun dito, sir. Hindi, yung tinimbang natin sa kanya noon, nung una, yung sa Hilas. Oo, sa Hilas. 3.5 kilos. ang isang pinya. Pero ganyan naman kataba na. Oo, masyadong matataba. 15 isang kilo, hindi 45 na yung tatlo. Tapos matamis. Oo, sir. Mas matamis sir yung ganung malalaki kaysa doon sa maliit. Ang disadvantage lang po dun sa iba, kung alin yung malaki, yung may Kalawang. Akalawa. Lalo't pag nainitan, tapos uulanin, iinit, yun ang kalawang. Pero masarap pa rin. Mapait-pait na po yun. Yun ang isang problema namin dito, sir, yung Dalawa kalawang. po ang klase ng kalawang. May puti. Dalawa po ang klase ng kalawang ng pinya, isang puti, isang Brown. itim. Item. Yung puti, nakakain pa po yun. Sa kanya nung bayaw niya, Hindi yung halata. bayar ng bayaw niya. Kita mo, hinog na hinog, kain mo, malutong. Nasa Yun, kalawang po yun. 30,000 ang isang karga. Pero matamis Bayad din sa po siya, kanya. malutong lang. Laki. Kaya doon nga natuos niya, sa 11 pakarga lang niya, 1 milyon na. Sana all. Maluwang naman po yan. Pero so, tingnan mo naman yung ano niya, Meron paano din siya sa mag-manage, oh. gastos. Ganda, sir. Kaganda. Laki daw Hindi, na gastos niya, expense niya. yung upahan niya, meron mo 10, halos araw-araw 10. Hindi. Ang tao niya. Gross Sir, naman yun. 1 million. Gross naman yung Mas malaking araw yung yung gastos. Isa doon sa kita. Hindi pa neto. Sabi nga sa akin, kuya, Laki ng expenses ko. alam ko lang na ganito yung pagpa-farmers. Pagpa-farm, hindi na ako nag-barangay official. Sana yan. Ito ko, inaantak niya po sir, nakaka 2,000 kilos yan na senyorita, 27 pesos sa isang kilo. Oh. Hindi, minsan lang yung nag-27, no? Minsan lang. Normally, ano ba ang presyo? Yun man lagi. Ang average nasa 15. 15 lang. 10, ganyan 10. Senyorita. Pero hindi naman talo sa 10. Hindi naman, sir. Linggo-linggo naman po eh. Weeklyhan naman kasi yan. Weeklyhan naman ang harvest ng senyorita. Kaya sabi nga ng iba, bakit hindi kayo magtanim ng lakatan? Ay ang lakatan kasi buwanan. Yung halimbawa, sa isa hektara titibakan ng 300 kilo. Magkano ngayon? 25. Tapos ang senyorita naman, sa loob ng isang buwan, 4 na beses. Yung akin nakaka 300 kilo kahapon. Lakatan. Linggo-linggo po, hindi. Senyorita. Yung senyorita lang. Ganun din. Mas malaki pa. Linggo-linggo po. Hindi, iba lang yung meron kang lakatan, iba yung meron kang senyorita. Pero kasi Separate naman po yung Merong lakatan. time na mura yung senyorita. tsaka hindi, meron time na yung senyorita, wala kang gasin yung matibayan. Matiba. Pero sa lakatan meron.
Meron naman tayo na lakatan, wala kang matiba. Meron, yung senyorita naman. Kaya mas maganda yung iba-iba. Hindi tayo focus sa isang kwan. Pero itong Produkto lang. July, first week ng July, yun, nakatikim ako ng 3 yata beses, 40 pesos ang kilo. Ng lakatan. Wow. Hindi kasi nagbababa ang presyo ng kwan, lakatan. Lakatan. Oo, mahal lagi, sir. Mahal. Yung 40 pesos, malaking kita na po yun. Oo. Netong Ang ibinabagsak po ng lakatan ngayon, ang sumisira, yung lakatan Davao. Malalaki, mura naman nilang ibenta. Kaya bagsak po ngayon ang presyo ng lakatan. Pagod Okay. siya eh. Pagod. Pagod ba? Ayan, sir. Sa kuwan na tayo. Halos paanan na tayo ng share. Oo, yan. Pa-share madre na yan. Sierra Madre na yan. Opo, direct. Mataas ba yung bundok, sir? Ay, mataas yun, sir. Sobra, sir. Kapag pumunta ka ng coastal town ng Isabela, tapos yung maliliit 3-seaters, 6-seaters na plane ng sasakyan mo, yung isang bundok doon, hindi mo makita yung summit niya sa sobrang taas. Hindi kayang taasan ng eroplano yung na maliit. Ganon kataas yung isang bundok dyan. Share madre. Oo. Iniikutan nga nila yun eh. Hindi nila ma-overhead. Ilan yung coastal town? Palanan, Divilacan, Dinapige, Makunakon, 4 po. 4. Marami rin tao doon. Marami rin po. Mga first class municipalities rin Yo? yung nandun. Opo. Paano naging first class? Naka-isolate sila? Maluwang ang area po, tapos malaking ira. Doon sa mga mining, gano'n. Ito sila. Wala pa silang karga. Mamayang hapon po magkakarga yung mga yan. Sir, yung pineapple po. Yun. Ayan, sir. Iba na naman itong mga sasakyan nila. Oh. Oo nga eh. So, sir, yung huling sakyan namin galing sa PRDP rin, sir. Yan nga taga nun. Ayan, so nandito na po tayo sa Pineapple Processing Center. At kasama natin pa rin si Chairman. Sir, pakilala po ulit, Chairman. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Marcelo Gabriel Maclay, kasalukuyang Chairman ng Kaisa MPC. Opo. Thank you so much at nakarating po kayo dito sa Processing Center ng Kaisa MPC. At welcome na welcome po kayo dito. Opo. Manager. Ako po si Maria Victoria Anahaw, manager ng Kaisa MPC, at ito po yung Pineapple Processing Center namin. Welcome po and thank you so much, Sir Buddy. Yes po. Ako po si Michelle Vicente. Dati po ako yung processor ng Kaisa MPC at ngayon po ay isa na pong secretary. Okay. So kayo Yes, mga nagmamanage yes, dito. po. At itong iniinom natin ay isa sa kanilang produkto, napakasarap na juice. Oh, sir. Healthy. Yes. Oh. Sige ma'am, by the way, itong Pineapple Processing Center ay supported ng iba-ibang government agencies from DAR o Department of Agrarian Reform, DA, Department of Agriculture, DTI, pati DTI yan. Bakit po lahat ng opisina ng gobyerno ay sumusuporta sa inyo? Siguro po dahil nung kami nag-uumpisa pa lamang, talagang hinanap namin yung, talagang humingi kami ng tulong. Dahil ang inihingi namin ng tulong, hindi lang kaming mga opisyal, kundi po yung mga members. Apo. At lalo na kami na sa napakalayong lugar na ito, hindi kasi kami maaabot agad-agad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung hindi kami hihingi ng tulong at kung hindi rin naman kami nagkakaisa. Kaya po yun ang naging adhikain namin na gumawa ng isang organization na para matulungan ang aming mga sarili at ang aming kapwa. At ngayon po ay siyempre ipapakita nila yung kanilang processing ng iba-ibang produkto. Napakaganda ng ginagawa ng co-op kasi from planting ng pineapple, may suporta ang gobyerno from yung lupa kasi beneficiaries ng agrarian reform. Tapos hanggang DTI, packaging, 'di ba, mga machineries, Technology, and DA. Kompletong-kompleto po. Ano pa ba ang reason bakit hindi magsasucceed kung andyan lahat ng suporta at may magaling na management?
Opo, ganun din po yung mga namumuno sa amin. So, ano po ito tulungan ng mga opisyales at ng mga nasa management at yung pakikiisa po ng mga miyembro. Kasi sa layo namin na lugar na hindi kami naaabot talaga ng agad-agad ng tulong ng gobyerno, kailangan may isang organization na tutulong dahil kami higit sa lahat ang nakakaalam ng mga miyembro namin. Yes. At yung adhikain namin na maiangat ang buhay ng mga farmers, importante po yun. Na siya rin namang hangarin ng mga government agency. Kaya po inilapit namin ang aming mga miyembro para kami matulungan. Sige po, pasok po tayo. Titignan natin yung mga activities sa Welcome po sa aming processing. Sa aming munting processing center. Apo. Unahin po na natin siguro mag-discuss tayo ng mga produkto. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.